Alex natigilan siya dahil hindi niya inaasahan na magpapakita siya. Bakit ka nandito? Tumingin si Lady Dorothy kay Chloe. Pagkatapos ay Alex. May lungkot sa kanyang mga mata at sinabing, nakapagdeposito na ako ng $250,000 sa iyong account. Iyon lang ang magagawa ko. Alex nagulat siya. Saan mo nakuha ang pera? Nakuha mo ba sa Spark? Dorothy, hindi mo makukuha ang pera. Ano ang mangyayari sa amin pagkatapos kunin ang kanyang pera? Bukod dito, mayroon akong pera, higit pa sa may isip mo. Kaya kung ayusin ang problema mo. Sampal, sinampal ni Dorothy Alex sa kanyang mukha at sinabing, hindi pa ba sapat para sa iyo ang 10 buwan na pangangarap ng araw? Kaya mo bang itigil ang kalokohang ito? Kalimutan ito at gawin ang gusto mo. Bukas, magkahiwalay na tayo ng landas. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Dorothy at biglang lumabas ng ospital. Alex sinubukan siyang habulin pero pinigilan siya ni Chloe. May masamang ngiti sa mukha niya. Oh my! Anong nangyayari dito? Bakit kasali ang pinsan mong si Spark? Maaaring gusto ni Dorothy na tulungan ka at nagpa siya na kumita ng pera sa pamamagitan ng paggugol ng isang gabi sa Spark. Ay nako, napakagandang komedya nito. Alex sinampal sa mukha si Chloe. Papatayin kita kung patuloy kang nagbubuga ng kalokohan. Ang lakas ng loob mong sampailan ako. Sabi ni Chloe habang sumusugod Alex. Sumugod ang head nurse na nakakita sa nangyayari at pinigilan si Chloe. Anong ginagawa niyong dalawa? Hawakan mo ang iyong mga kabayo. Chloe, nag-aaway sa ospital na ito. Gusto mo bang tanggalin kita? Matapos pagsabihan ng head nurse. Natao si Chloe. Tinuro ni Alex at sinabing, sinampalak ng bastos na ito. Bakit hindi ko kayang suklian? Alam ng head nurse Alex. Tinanong niya, bakit mo siya sinaktan? Alex itinuro niya ang kanyang ina at malamig na sinabi. Iniwan niya ang aking ina dito na parang isang basura. At naglakas loob kang tanungin ako kung bakit. Walang dahilan para iwan niya ang nanay ko dito. Tao siya, hindi basura. Alam kong wala ng pera sa aking account sa pagbabayad. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ko na kayang magbayad pa. Namalayan na lang ng head nurse na naiwan si Lady Brittany sa corridor. Galit na galit siya at napasigaw. Anong ginagawa mo, Chloe? Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na gawin ito? Humingi ng tawad kay Mr. Alex at agad na ibalik ang pasyente sa ward. Hindi maglalakas loob si Chloe na suwayin ang punong nurse. Kaya masunurin lamang siyang humingi ng tawad at ibalik si Lady Brittany sa kanyang ward. Alex pagkatapos ay hinanap ang pangunahing manggagamot ng kanyang ina upang ayusin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Ang pangunahing doktor ni Lady Brittany ay si Dr. Cheryl at siya ay 26 na taong gulang pa lamang. Gayunpaman, isa na siyang kilalang doktor na may mahusay na track record. Siya ang apo ng sikat na henyo ng California na si Dr. James Coney. Hindi lang siya matalino, mayroon din siyang hitsura na magpapaluhod kay Troy. Alex ay nakakaramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa hindi lamang tungkol sa kalagayan ng kanyang ina, kundi pati na rin sa mga kaguluhang kinakaharap ni Dorothy. Nang walang pag-iisip, pumasok siya sa opisina ni Dr. Cheryl nang hindi kumakatok at laking gulat niya nang makita ang isang magandang babae na may balat na kasing kinis ni Snow White na nagpapalit ng damit. Nabighani siya ng kanyang hourglass figure. Nagtama ang kanilang mga mata at naglock ng buong 3 segundo bago napasigaw ang babae. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang katawan gamit ang kanyang medical gown. I'm so sorry, Dr. Cheryl. I swear hindi ko sinasadya. Hindi ako sumilip kay Tom. Alex humingi ng tawad ng todo. Nagmamadaling tumalikod at isinara ang pinto. Ang magandang babae ay si Dr. Cheryl Coney, ang pangunahing manggagamot ng kanyang ina. Nagpalit siya ng damit habang naghahanda na sa pag-alis sa trabaho. Nakasandal sa pinto. Alex tinapat-tapik ang dibdib niya at napabuntong hininga. Ang eksena ngayon lang niya nakita ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Na bumubulong sa sarili. Napakagandang figura. Biglang bumukas ang pinto at Alex muntik na munang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay nakita niya ang nakakatuwang mukha ni Dr. Cheryl na galit na nakatitig sa kanya. Anong sinabi mo? Tanong ni Dr. Cheryl. Yun. Alex ay napatulala. Hindi maalala kung anong mahalagang negosyo ang mayroon siya kay Dr. Cheryl. Si Dr. Cheryl. Sasabihin ko na ang tulala ng isang nurse na si Chloe ay iniwan ng aking ina sa corridor. Kung may nangyari man sa nanay ko, gusto kong ibalik niya sa akin ang buhay niya. Sa pamamagitan nito, nagtagumpay siya sa pagkuha ng atensyon ni Dr. Cheryl.
Nagulat siya at sinabing, nangyari iyon. Mabilis siyang tumakbo papunta sa ward at nakita niyang dinadala na si Lady Brittany sa ward. Agad niyang sinigawan si Nurse Chloe. Sa buong pangyayari, nanatiling mababa ang ulo ni Chloe at hindi siya naglakas loob na magsalita ng kahit isang salita. Pagkatapos, sinuri ni Dr. Cheryl ang kalagayan ni Lady Brittany at sinabing Alex, in light of your mother condition, my recommendation is that we have the surgery as soon as possible. May pera ka ba? Kung nahihirapan ka, maaari kong ipahiram sa iyo ang pera. Hindi na kailangang gawin iyon. Nasa akin ang pera. Salamat, Dr. Cheryl. Alex, hindi inaasahan na magiging mabait si Dr. Cheryl para gawin iyon. Ang kalahating $1,000,000 ay hindi maliit na halaga. Kahit na para sa isang sikat na doktor na tulad niya. Nagulat din si Chloe na nakarinig sa usapan at napaisip. Gago ba si Dr. Cheryl? Nag-alok siyang magpahiram ng pera sa basurang ito. Ano ang nakikita niya sa kanya? Sumagot si Dr. Cheryl, magaling. Natutuwa akong marinig iyan. Aayusin ko muna bukas ng umaga ang operasyon ng nanay mo. Salamat. Alex, nagpapasalamat na sabi. Sumunod ka sa akin. Pag-usapan natin ang ilan sa mga detalye para paghandaan ang operasyon bukas. Sinabi ni Dr. Cheryl. Alexet umalis na silang dalawa sa ward. Paulit-ulit siyang bumulong. Karamihan ay tungkol sa mga paghahandang kailangan bago at pagkatapos ng operasyon. Pagsasaayos ng oras at sa wakas ay sinabing, mangyaring maging maaga para bukas. Walang dapat ikabahala, ako mismo ang gagawa ng operasyon. Ang rate ng tagumpay ay napakataas. Bukod dito, Alex ay nakikinig ng mabuti. Biglang bumulong sa tenga si Dr. Cheryl, kalimutan mo ang imaheng nakita mo sa opisina ko. O babayaran kita. Alex agad na tumango na pumirma para ipakita na sisiguraduhin niya na sa pagitan lang nila ang usapin. Umalis ka, patuloy niya. Si Dr. Cheryl ay nakamasid. Alex bumalik sa ward ng kanyang ina. At siya ay bumantong hininga. Siyempre, hindi siya nahulog sa kanya. Ngunit labis na naantig sa kanyang anak na kabanolen. Sa nakalipas na 10 buwan, Alex ay binisita ang kanyang ina araw-araw ng walang kabiguan. Alam niyang iilan lang ang makakagawa noon. Sa lalong madaling panahon, Alex tumakbo sa counter ng pagbabayad upang mag-prepay ng $1,000,000 sa ospital para sa mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina. Natuloy ang transaksyon ng walang sagabal. Alex nakaramdam ng surreal nang bawiin niya ang ATM card. Kaya lang, nagbago na naman ang buhay niya. He ay isang master muli. Sa pagkakataong ito, mas mayaman pa siya kaysa dati. Spark, maghintay ka lang. How dare you have such thoughts about my wife? Hindi ako magpapakita sa iyo ng awa. Habang iniisip niya si Spark, naalala niya na ibinigay sa kanya ni Dorothy ang pera para sa mga medikal na bayarin ng kanyang ina. Kinuha ang pera ni Spark. Ang kasuklam-suklam na Spark na iyon. Sinamantala ba niya ang pagkakataong matulog kasama niya? Damn it, napuno siya ng galit sa isiping iyon. Mabilis na tinawagan si Dorothy ngunit nakapatay ang kanyang cellphone. Naramdaman na may mali. Agad na tumawag kay Madam Claire. Nay, nakauwi na ba si Dorothy? Galit na galit si Madam Claire nang marinig ang boses nito. Wala kang kinalaman si Dorothy. Ang lakas ng loob mo pang tawagan ako. Huwag mo na kaming hahanapin muli sa anumang pagkakataon. Nay, hindi mo maaaring hayaang magkasama sina Dorothy at Spark. Ako na ang bahala sa problema sa pera pati na rin sa Thousand Miles Conglomerate. Mangyaring iwan sila sa akin. Huwag gumawa ng mga katawa-tawang pangako. Galit na sinabi ni Madam Claire. Kung maasikaso mo ang mga problemang ito, baka lumipad ang mga baboy. Linawin ko, si Spark ang aking manugang. Sila Dorothy at Spark ay nagpapalipas ng gabi. Ikaw ay walang iba kundi isang cuckold. Click. Alex parang sasabog ang utak niya sa narinig. Hinawalan ng gana na parang umiikot ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ibinaba na ni Madam Claire ang telepono. Alex parang iniwan siya ng kanyang kaluluwa. Bagamat mayaman na naman siya, walang saysay ang lahat kung hindi kasama niya si Dorothy.